Kaugnay po ng na-recover na labi sa guho sa Benguet ay makakapanayan natin si Lieutenant Colonel Eddie Pilapil, ang commander ng 54th Infantry Battalion. Magandang tanghali po, Lieutenant Colonel Pilapil. Hello, Si Rafi at Connie Season po ito sa Balitang Hali. Opo. Kumusta po yung paghahanap natin sa iba pang mga minero? Ilan pa po yung pinaghahanap natin ngayon? Yung dito po sa immediate site po, may siyam pa po na supposed to be missing. Tuloy-tuloy po yung paghanap. Nandun malapit na kami sa, yung sa may basement ng yung lupa. So hopefully matanggal na natin ito lahat ngayon. Then makita natin kung mayroon pa dito sa area na iwan. Kumusta po ba yung panahon dyan sa lugar? At akma po ba ito para sa isang rescue operation? Hindi naman po in danger yung ating mga rescuers. Yung panahon po ngayon, maganda po, mainit po. Nakikipag-cooperate yung weather natin. Wala pong problema. So, yung mga tao po, marami. Tutulad parang yung first day din po ng operation, yung mga tao is tuloy-tuloy po yung pagsuporta, pagtulong. Pero ito po, mano-mano, hindi ho ba? Walang mga heavy equipments na pwedeng magamit para mapabilis yung paghahanap dun sa mga nawawala pa? More or less po, ganun po, mano-mano. Yung mga may around 6 submersible pump po na dito ginagamit para po magamit yung hose papunta doon sa mga putik para mas mabilis tanggal. Sir, linawin ko lamang po, puro minero po ba yung ating mga pinaghahanap dyan sa lugar na yan? Yun po, yung mag-asawa po na sina Angel, minere din po sila lahat. Pati yung although na kasama nila yung anak. Lahat po sila minero po. May po sila sa isang pit po sila dito, yung tunnel nila. Nandito po sila na campus separate. Grupo po yun. Opo. Sir, meron ho bang nakikita tayo ngayon na sagabal o kaya naman ay panawagan niyo ho kung meron man para makatulong ho sa inyong operasyon dyan? So far po yung mga local government officials natin, there is, sa tingin ko, ginagawa naman nila yung kaya nilang gawin. And likewise po, yung mga agency concerned po is closely monitoring the activity po. So, ini-support po is binibigay naman nila. Just like now po, yung galing sa amin, may dala na 2 kinay na aso dito para makatulong sa paghanap po ng mga natabunan na biktima. Opo, siyam pa ho ang hinahanap natin sa ngayon, di po ba, sir? Pakiulit po. Siyam pa ho na minero ang hinahanap pa ho natin? Opo. And doon po sa lugar kung saan nahanap po yung ilang mga bangkay na, masasabi ho natin na more or less doon na rin ho, doon talaga magko-concentrate ang paghahanap po ng inyong pong team doon sa iba pa? Dito po, unahin po natin na dito mag-concentrate kasi dito po yung location ng mga bunkers nila, yung pinutulugan po nila. And nangyari po yung madaling araw, so we expect na tutulog po sila in a group. Kasi in case po may mga nalunod, yun po yung posibleng nangyari din sa iba, hindi po natin madi-discount yun kasi nasa ilog po siya, yung sa tabi ng riverbank po. Ilan ho kayo, sir, na nagtutulong-tulong para mag-search po dito sa mga iba pang minero ho na nawawala? Yung police po, yung army, tapos yung mga volunteers dito ng mga miners po, mga local civilians, around po 300. 300. Marami-rami na rin po yun. Pero sa laki ho kasi nung lugar at sa nakikita ho namin ngayon na video, talagang mukhang mahirap talaga, na yung operation na ginagawa natin dyan. Pwede niyo ho kaming kwentuhan kung ano yung mga challenges ng paghahanap po sa ganitong lugar? Ano lang po dito, kasi yung magkabilaan kasi po, galing po sa kabila yung landslide. So, binabantayan po natin yung kabila na sana walang landslide na mangyari para matamaan yung mga nasa baba. And like manner, dito po sa kabila din, yun po yung binabantayan natin, yung mga nahuhulog na bato. Siyempre, pag may mga nahuhulog na bato, mag-stop muna sa baba. Kasi para maiwasan po yung disgrasya.
Oo, kami ho'y sumasaludo talaga sa dedikasyon ninyo kasi maging kayo mismo dyan na naghahanap po, eh naku, nasa delikado rin pong lugar, ano? Talagang kayo rin mismo ay nasa mapanganib na lugar. So, meron ho ba kayong ginagawa ngayon, sir, para at least kahit yung may mga tulong ba dyan, riprap na kung ano pa bang po pwedeng gawin para hindi humang tuloy-tuloy yung guho, at least for those na conduct po nitong search operations? Again po, yung sa assessment ko naman po, sapat naman po yung mga ginagawa ng mga ahensya ng gobyerno natin saka yung mga local officials para suportahan yung activity. So although we have to face po na yung reality na yung mga ganito naman pong insidente, kumbaga sa wala naman siyang blueprint, may mga peculiarities po siya na kailangan nating harapin. Opo. Sige po, sir. Kami po again, magdadasal na sana ho ay may mahanap pa tayo na buhay. May ganun pa rin ho ba kayong iniisip niyo o talagang dahil ho sa tagal na rin, wala na ho tayong ganung pag-asa? Yun din po yung una kong katanungan. But then, base na rin po dito sa panayon natin sa mga local na nandito, mga locals po, mga residente, may mga insidente pala dito sa Benguet na after several days na lumipas, nung mahukay, nandoon sila nakatago sa portal malapit doon sa pinagkakampuhan nila. So, pumapasok sila sa butas, sabi nga nila, may mga nangyaring ganon in the past na kinakain na lang nila yung damit nila. Hopefully po, may ganon pong insidente na mangyari. Sana nga po may mga buhay pa talaga, no? At good luck din po sa inyo pong pagbibigay po ng tulong doon po at kami ho'y sumasaludo sa inyong dedikasyon. Maraming salamat po sa inyo, sir. Maraming salamat din po. Good night. Yan po naman si Lieutenant Colonel Eddie Pilapil, Commander ng 54th Infantry Battalion.